Traitor sa loob ng UA Academy marireveal na? Bali sa video na to sasagutin natin yung tanong na yan. So sasaklawin ng topic natin na to yung chapters 335 hanggang 336. Kung medyo naguguluhan kayo sa kung bakit umatras tayo ng chapters, dahil sa kinakailangan nating dugtungan yung huling video natin dito sa playlist ng MHA Season 7. Maliban nga dito sa playlist na to, at the same time ay ginagawan ko din ng video yung updated chapters ng manga na to. Syempre para malaman din natin kung ano na nga ba ang nagaganap currently sa mundo ng My Hero Academia. So kung malinaw na nga ang lahat, tara let's go, umpisahan na natin yung video na to. Ngayon nga nagtapos na ang Stars and Stripes arc ng My Hero Academia, and currently nga ipapasok na tayo dito sa UA Traitor arc. Pero bago nga natin pasukin yung arc na to ay i-recall natin saglit yung mga naging ganap sa nakaraang arc. So naglaban na nga sina Shigaraki at Stars and Stripes, at dito nga ay nagawang matalo ni Shigaraki ang number 1 hero ng Amerika. Pero hindi nga naging madali yung naging pagkakapanalo ni Shigaraki dahil nga kamuntikan nga din siyang mabura ni Stars and Stripes. Bali malaking sugal yung ginawa ni Stars and Stripes para nga talunin si Shigaraki, na kung saan nga ay hinayaan niyang manako sa kanya yung quirk niyang New Order. Pero sa kabila nga nito ay naging parasite nga sa katawan ni Shigaraki yung quirk na New Order. Kaya naman agad itong naghanap ng taong pwede niyang pagpapasahan ng quirk na to. Sa pagtatapos nga ng arc na to ay matagumpay niyang naipasa sa ibang tao yung quirk na New Order. Subalit naging malaki din yung ginawang pinsala ng quirk na to sa kanya. Kaya nga dito sa panel na to, sinabi nga ni All Might na na-extend nga daw yung paghahanda nila ng 1 linggo. Dahil sa ngayon nga daw ay hindi pa matutuloy yung gagawing pagsalakay ng mga villain. Dahil nga sa sobrang pinsalang nagawa ni Stars and Stripes dito kay Shigaraki. Sa pag-uumpisa nga netong chapter 335 ay kinumpirma ni All Might na talagang malaking damage yung nagawa ng quirk na New Order kay Shigaraki. Base nga sa recorded video netong mga fighter pilots ay marami nga daw sa mga quirk ni Shigaraki ang winasak ng nasabing quirk, na nagmistulang lason nga ito sa loob ng katawan ng villain na to. Ngunit ganun pa man ay hindi nga priority ng mga hero sa ngayon na hanapin itong si Shigaraki. Dahil kahit nga mahina ito ngayon ay hindi nga raw basta-basta ang mga kasama nito. Bukod nga sa 6 na mga Near High and Nomu ay nariyan din itong sina Dabi, Himiko, Spinner at maging si Afo, na kung titignan niya natin ay hindi basta-basta ang lakas ng mga ito. Maliban nga din sa kanila ay nariyan din itong mga nalalabing mga miyembro ng Paranormal Liberation Front. Sa halip nga ang pangunahing layunin ng mga hero ngayon ay ang pagpapalaganap ng kaligtasan ng lahat. Sinabi pa ni All Might na sa mga panahon na to ay hindi nga daw priority ang paghuli kay All for One. Bagkus ay kinakailangan nilang i-prioritize ang paghuli sa mga takas ng mga bilanggo galing sa iba't ibang mga kulungan, na kung saan nga ay patuloy ang pag-aamok ng mga ito sa ilalim ng mando ni Afo. Tapatan ding sinabi ni All Might na dahil nga sa pagkatalo ni Stars and Stripes ay mas kumonti sila ngayon kung ikukumpara sa nakaraang digmaan. At isa nga ito sa mga dahilan kung bakit hindi sila dapat magpadalos-dalos. Bagkus nga ay gamitin ang pagkakataon na to upang maging mas malakas pa sila. Sa ngayon nga din daw ay mas importanteng protektahan nila ang kani-kanilang mga sarili, pati na rin ang malalapit sa kanila. Dito nga ay nagkaroon ng pag-uusap ang mga dating estudyante ni All Might, at talaga namang makikita sa mga ito kung paano mas naging mature pa ang bawat isa. Napag-usapan din ng mga ito yung naging pagtitraining nila nung mga panahong umalis si Deku sa UA. Sinabi din ni Bakugo yung patungkol sa bago niyang teknik at gusto niya nga din itong subukan kay Deku. Sapagkat ayon niya sa kanya na kung magiging effective nga yung technique na to against sa wielder ng One for All, ay walang dudang magagamit niya din ito laban kay Shigaraki at kay All for One. Base nga sa mga nakikita ni All Might ay talaga namang naging emotional ito, sapagkat hindi niya nga inaakala na ganito ang kakaharapin ng mga batay dati walang kamuwang-muwang sa labanan. Nasabi pa niya na ito na nga daw ang naging isang malaking pagkakamali ni All for One, sapagkat yung mga batang ito ay talagang malalakas nga daw. Sa panel namang to ay makikita si Shigaraki na talaga namang namimilipit sa sakit dahil sa nagawang pinsala ng quirk ni Stars and Stripes. Sinabi naman ni All for One na magiging okay din ang lahat. Ang kinakailangan daw muna nilang gawin sa ngayon ay maghintay ng tamang panahon. Samantalang etong si Shigaraki ay patuloy pa rin sa pagsigaw dahil sa labis na sakit. At dito nga ay talaga namang ramdam ni All for One yung galit nito dahil ayon sa kanya ay magkaisa lang daw sila ng consciousness. Though hindi sila nagtagumpay na manakaw ang New Order, ay nagawa naman ni Shigaraki na tanggalin ang isa sa pinakamalaking sagabal sa kanila. Ayon din dito kay Afo, bagamat ang lahat ay nakahanda na, kinakailangan pa din nilang magantay ng konting panahon. Nasabi naman ni Dabi yung naging pagkabagot niya sa paghihintay na to. At dito ay ipiniliwanag naman ni Afo kay Dabi na bagamat magkapara sila ng pagkatao ay meron nga daw isang crucial na bagay silang pagkakaiba. Dahil etong si Afo nga daw ay nagtatalaga ng iisang goal lang sa kanyang isip. Subalit yung nag-iisang goal na to ay marami nga daw plano o paraan para makarating sa goal na yon. At dito ay makikita natin ang isang silhouette ng isang tao na sinasabing isa sa mga traitor ng UA, na kasalukuyan nga itong nagsisilbi bilang mata ni All for One.
Dito sa chapter 336 ay pinapakita yung naging development ni Bakugo in terms sa paggamit ng bago niyang teknik na tinawag niyang cluster. At nahasa niya nga yung teknik na to sa tulong ni Endeavor. Habang etong si Shoto naman ay patuloy pa rin hinahasa ang paggamit ng kabilang parte ng quirk niya na half hot. At ang goal niya nga ay ang pumantay yung level ng lakas nito sa isa pa niyang quirk na half cold. Para nang sa gayon nga daw ay mapag-isa niya yung mga quirk na to upang malabanan yung init ng apoy ni Dabi. Nasabi naman ni Kaminari na dahil sa kasalukuyang mahina nga daw ang katawan nitong dalawang main villain at ang pagkakahuli kay Gigantomachia na malamang nga daw ay matatalo nila ang mga ito kung sakaling nga hanapin nila ang pangkat ni All for One. Bigla namang binara si Kaminari netong sina Bakugo at Momo na ayon niya kay Bakugo na imposible nga daw na mangyari yung bagay na yan. Unang ang dahilan ay hindi basta-basta ang paghahanap kay Afo dahil in terms sa pagtatago nga daw ay walang makakapantay sa talento ng villain na to. Dagdag pa ni Momo na kung natatandaan ba daw neto during nung nakaraang laban nila kay Shigaraki ay incomplete pa nga daw yung katawan neto pero hindi nga naging madali sa kanila yung naging labanan na yon. And lastly ayon niya dito kay Bakugo, ang mga villains nga daw ang magde-decide kung kailan magsisimula ang labanan. Habang dito nga ay makikita natin yung invisible girl na to na sa pagkakaalam nga natin ay si Hagakure. Sa di kalayuan ay nakikinig itong si Hagakure sa tatlong taong nag-uusap-usap. So kaya nga daw minamanmanan ni Hagakure yung tao na to dahil may napansin niya daw siyang kakaiba. Mula nung naganap yung digmaan sa Gunga Mountain at Jaco Hospital ay napansin niyang nawala nga doon ng tuluyan yung pagiging masayahin ng tao na to. Maging sa pagbabalik din ni Deku sa UA ay hindi niya ito kinakitaan ng saya. Kaya naman ay nakaramdam ng concern etong si Hagakure. So ayon niya sa mga narinig ni Hagakure, base sa pag-uusap ng tatlo, ay nasabi ng isa na kinakailangan niya daw nilang gawin yung mga ipinapagawa ni All for One or otherwise nga daw ay papatayin sila neto. And finally, makikita natin dito ang totoong traitor ng UA na walang iba kundi si Yuga Aoyama. Nung nalaman ni Hagakure yung katotohanan na to, talaga namang nanginig siya ng husto at hindi siya makapaniwala sa mga narinig at nakita niya. Napag-alaman nga din dito na sa ginawang mga pagsalakay ng League of Villains ay isa nga si Aoyama sa mga nagbigay ng impormasyon sa mga ito kung saan at kailan gaganapin ang mga pag-atake. Dito ay nabanggit ng mga magulang ni Aoyama na ang hangad lang naman nila sa kanya ay ang sumaya siya. So dito ay napag-alaman nating quirkless din itong si Aoyama nung ipinanganak siya. Katulad nga ni Deku ay naging awkward para sa kanya ang kawalan ng quirk kaya naman naramdaman niya ang pagiging iba niya sa ibang mga bata. Dahil nga sa kagustuhan ng mga magulang ni Aoyama na magkaroon siya ng quirk, nagkaroon sila ng kasunduan dito kay All for One na mapasahan siya ng quirk. Pero ang kapalit nga nun ay mapapasailalim sila sa impluwensya ni All for One. Bali nga isa ito sa mga pinagsisisihan nila ngayon dahil ayon nga sa kanila hindi sila pwedeng tumanggi sa mga gusto nito at wala ding paraan pa upang makatakas sila dito. Matapos marinig ang lahat ay umalis nga itong si Hagakure para sabihin sa mga UA teachers yung patungkol sa bagay na to. Hindi naman naging madali kay Aoyama yung mga nangyayari sa kanya ngayon dahil nga parang naiipit nga raw siya sa dalawang magkapantay na sitwasyon. Bukod niya sa ginagawa niya yung bagay na to para protektahan ang mga magulang niya, ang siya naman pagkaramdam niya ng labis na pagkagilty sa sarili niya dahil sa pagtatraidor sa mga kaibigan niya na siya ding tumuring sa kanya bilang isang pamilya. Nagsimulang humingi ng tawad ang mga magulang ni Aoyama habang napapaiyak na lang siya dahil sa kagustuhan niyang protektahan ang mga ito. Nagmamakaawa rin ang mga ito kay Aoyama na tulungan sila at iligtas sila neto laban dito kay All for One. Lingid sa kanilang kaalaman sa di kalayuan maliban niya kay Hagakure na nalaman ang buong katotohanan ay makikita din natin si Deku na punong-puno ng pagtataka. So hindi lang pala si Hagakure yung nakapansin ng kakaibang ikinilos ni Aoyama. Kaya naman dito ay sinabi ni Deku na nung nakaramdam nga daw siya ng kakaiba kay Aoyama ay pumunta nga siya dito para hanapin ito. Wala namang alinlangan na inamin ni Aoyama kay Deku na yung mga pangyayari during USJ incident at training camp attack ay isa nga siya sa mga tumulong kila Shigaraki. At sinabi din niya dito kay Deku na kabilang nga daw siya sa mga villain. Sa pagtatapos ng chapter na to ay makikita natin yung larawan na to. At base nga sa pagkakaalala ko ay napanood ko ito sa anime during season 4 episode 17. At nasa chapter 167 naman ito sa manga. Kung saan na nga ang meaning netong binuo ni Aoyama gamit yung cheese ang salitang I know. At nakita nga natin sa episode na to na in-stock niya itong si Deku sa balcony ng tinutulugan nito. So dito nga parang kinakitaan agad ito ng hint na isang nga tong traidor si Aoyama. At yung meaning nga netong mensahe niyang I know, dahil siguro alam niya na yung sikreto netong si Deku patungkol sa One for All. So yun mga idol dito na nagtapos yung chapter na to at magkita-kita tayo sa kasunod na video. At dito ko na muna tatapusin to. Hanggang sa muli, bye bye!